nag-file ulit ng impeachment complaint against VP Sara. Ano yung fearless forecast mo sa impeachment ni Inday for 2026? Walang pera. Ginagawan daw ng paraan. May Talaga ginagawa ng paraan para makakuha ng salapi? Oo. Ganito daw. Madaming hindi gustong umattend pag nagkaroon ng botohan doon sa impeachment ni Inday Sara. So, hindi sila makakuha ng numbers. Ngayon, ang chismis sa kaparangan ay, ang sabi, itong impeachment ni Inday na niluluto nila for 2026, nahihirapan sila kumuha ng boto. And the reason is, maraming hindi a-attend doon sa impeachment hearing ni Inday. Pati yung sa Committee on Justice kapag maraming hindi a-attend. Alam mo ang gagawin nila? Magpapa-e-signature sila. So para yung mga boboto, hindi na kailangan pumunta. Pag natuloy yan, wala na. Si Inday ang presidente. Ayun. Anyway, ang tawag dito, of course, recently, inaano rin nila yung, well, this has been discussed so many times in the past few days. Weeks na pala, no? Kasi February 2 sila nag-file ng impeachment. And then, there was an impeachment filed again against VP Sara yesterday. Ganon. Sas, anong fearless forecast mo sa impeachment ni Inday Sara? Be? Hindi kita marinig. Ano ba yan? Bakit ang pakit ang connection natin? Ano yung tanong mo? May tanong ka ba? Ang tanong ko ay, ano ang fearless forecast? Kasi kahapon, nag-file uli ng impeachment complaint nag-file ulit ng impeachment complaint against VP Sara. Ano yung fearless forecast mo sa impeachment ni Inday for 2026? Walang pera. Ginagawan daw ng paraan. May talaga ginagawa ng paraan para makakuha ng salapi? Oo. Kasi, ganito daw. Madaming hindi gustong umattend pag nagkaroon ng botohan doon sa impeachment ni Inday Sara. So, hindi sila makakuha ng numbers. Ngayon, ang chismis sa kaparangan ay, asa na nga yun? Kasi maraming kapartido si Tammy na hindi gustong umattend. Kasi yung partido ni Tamby ang majority ngayon sa House of Representatives. Lakas yung partido ni Tamby. Pero yung partido ni Tamby is actually starting to disintegrate kasi wala namang pondo di ba? Ang sabi, itong impeachment ni Inday na niluluto nila for 2026, nahihirapan sila kumuha ng boto. And the reason is, maraming hindi a-attend dun sa impeachment hearing ni Inday. Pati yung sa Committee on Justice kapag maraming hindi a-attend. Alam mo ang gagawin nila? Magpapa-e-signature sila. Magpapa-e-signature sila. So para yung mga boboto, hindi na kailangan pumunta. Well, feeling nung mga hindi pag nag-e-signature sila, let's say they keep the deal, they get the prize, pero hindi na sila kasi kaya naman ayaw umattend ng mga yan kasi nga ayaw nila makita sa media that they voted personally. Pero if they're not going to vote personally, parang amenable sila kasi nga yung siguro iniisip nila na yung backlash is not going to be as hard dahil hindi naman sila umattend, mga ganun. Well, I think walang numbers. Oo. Hirap sila makakuha ng numbers. Totoo. I really think walang numbers. Ang fearless forecast ko niyan ay actually sana matuloy.
Ako, I would be surprised kung matutuloy. Pero ako talaga, kasi pag natuloy yan, bakla si Inday ang laman ng news. Araw-araw. Araw-araw. Bakla hindi lang yan magiging 6 months. Tagal niyan. Oo. Nag-uumpisa ka ng June. Ay, July, di ba? Oo. June ba? July? Ay, hindi. Ifo-forthwith ni ano eh. Ifo-forthwith ni Soto eh. Oo. Hindi ba? Tingin ko, tutuloy nila ng February o March, makakapagbotohan na yan. April, May, nasa Senate na yan. So, mga May. Eh, di ba kasi recess sila? Ilang weeks na Naka-break. naman yun? Oo nga, no. Pero, usually, last week. Oo nga, sa June na. Tama, June na. Tama ka. Malamang June na yan. Pero, kung itutuloy nila, ay kailangan pa maghiring yan sa ano eh. Kailangan pa maghiring yan sa Congress. Oo. Saka, ang ano niya, hindi yan, alam mo girl, hindi yan, pag natuloy yan, wala na. Si Inday ang presidente. And all she needs to do is to survive. Kasi siya ang magiging, girl, di ba kaya nga nila gusto ipa-impeach kasi nga desperate na sila. Oo. Hindi nila matalo. Hindi nila matalo. So, kailangan nilang gusto nila ipa-impeach siya. Parang, antay, we're all in this together. Kanya. Pero, ayan na nga, kita mo tong Madriaga. Bakla, wala lang follow-up yung Madriaga. Oo. Ibig sabihin, wala yun. Mahina yun. Naalala niyo yung panahon ni Erap, di ba? Bakla, maglalabas ang sa panahon ni Corona, di ba? Talagang inaaraw-araw nila, may mga research pa, ganito yan. Diba? Yung kay Madriaga, wala silang mapagtagpi-tagpi. Oo. Malidemanda pa ka ng libel si Madriaga. Saka yung lawyer niya. Dinemanda ni Attorney Kitain. Dinemanda siya ni Attorney Kitain. Ayun. Diba? Oo. So, ibig sabihin, wala siyang una-una, syempre, ano yung iluluwal mong pera? Saan ka kukuha ng perang panluluwal, Joey? Doon sa insertion nila sa 2026. Kasi pag kukuha, girl, mag-i-insertion na naman sila, tapos bakla magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control, ha? Magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control ni Mother Nature ng June. Oo. Tag-ulan. Oo. Wala yan. True. Hindi, yung ano naman nila ngayon, yung insertion nila ngayon, wala naman na sa mga flood control. Actually, ang taguan ng insertion, mga possible na taguan ng insertion, or at least ng mga pera na pwedeng i-download at nakawan. Flood control, of course, hindi na nila yung gagawin ngayon. Irrigation. Yung irrigation. Kasi sirain rin yan eh. I-build mo, tapos babangin doon natin, ganyan. Sa irrigation, hindi naman masyadong na-highlight ngayon sa irrigation eh. Sa mga farmers. Basta yung mga tungkol sa mga farmers, yan madali yung nakawin. Madali, pagka mag-insert sila dyan, tapos yung mga tipong pwedeng makembot. Alam mo yun, yung na-disaster, so mag-download tayo ng pera, ganyan. And I would like to think, no, pati yung, merong I don't know if you heard about it, yung Philippine Crop Insurance Company. Ano yung Philippine Crop? GOCC yan eh. So kaya pag kunwari, yung mga farmers na ano ng mga baha-baha, ganyan. Tapos yung pwede na silang pautangin, pwede silang downloadan ng pera, yung mga ganyan. Basta anything about farmers, yan. Irrigation, mga ayuda sa mga farmers, mga ganyan. Yan ang mga madaling downloadan ng pera. And I think if, kunwari, di ba, 2026 budget, pinlansya naman na nila. Ganon. Kung meron mang silang flood control, doon nila ipapadaan. And sa mga ayuda. Ayun.
nakapag-insert naman sila dun eh, dun sa mga Wala, items na yun. maliit yun, girl. Maliit pa rin. Ang laki nung last year eh. Well, problema na nila yun. So, Malaki yung last mas year. maliit yung bayad nga. Ang challenge nila dyan, mas maliit yung pwede nilang ibigay ngayon, tapos mas mataas yung risk. Diba? Oo, kasi 26 na eh. Malapit na masyado 26 na. eh. At matatandaan So, na masyado ng mga tao leading to national elections. Oo. Tapos, ang ano pa niyan ay saka hindi pa rin sila sure kung ang ipapataw na parusa ng Senate kung i-convict nila disqualification. Oo. Hindi pa nakakasiguro. Although, ang Senate, ang gusto niya, impeachment trial talaga. At least yung majority ngayon ha. Ang chismis sa kaparangan is that, ang sa majority is, ituloy ang impeachment ni Inday. Ituloy yung impeachment ni Inday. Ito namang minority, parang ang come on nila is, ibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Senate Blue Ribbon Committee, ang gusto nila. Kumbaga mapunta uli sa minority yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang hinihingi. Ilan ba minority na yun? Malaki. Parang, actually 12-12 daw ang bilang. 12-12 ang bilang. Ang nangyari, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, na sway. Natawagan. Kailan na sila? So, 10. Minus, 9. Minus yung minus yung 3. Baka ayusin mo naman yung math mo. So, ilan nga ang minority? 9 nga, 9. May minus na yan. May minus na yan. Yan na yung, wala na dyan yung Villar at saka yung, si Jinggoy. Si JV nasa majority si JV. So 9 ang kaya nga so 9 ang minority. Sabi natin 8 kasi si Bato nagtatago. Oo. Si Bato nagtatago 8. So 23 minus 8. 15 bakla hindi mo kaya magpa-impeach. Tapos yung mga hindi mo kaya, kailangan mo ng kailangan mo ng 3/4? 2/3. 2/3. 2/3. Kailangan mo ng 2/3 para magpa-impeach. Kailangan mo ng 16. Oo. 12, 14, 16. Tapos yung karamihan pa diyan na tawagan mo ngayon. Lalo na yung iba diyan. Lalo na yung iba diyan pag palapit na ng syempre pagdating ng niyan. Baka may tumawag na Father Dear. Anuhan mo si lumipat na uli kayo ng Duterte Blanc. Baka maraming maglilipatan diyan. Oo. Ngayon lang yan sa mga eksena, pero pagdating ng impeachment trial, bakla hindi naman Iba rin yun. Oo. Iba rin yun. Kasi may mga survey. Kasi may mga survey yan. Actually, ang gusto lang talaga nilang gawin yan is actually mahina na yung public nila kasi yung Madriaga bakla. Hindi kumagat Okay, so merong 8. Hindi kumagat. Naalala niyo ng panahon ng mga impeachment era saka ni Corona, tuloy-tuloy. Oo. Di ba hindi pa nagpapalit sa Congress, di ba tuloy-tuloy lahat na ng ebidensya bago pa mag-hearing. Oo. Na-condition na yung mga tao. Oo. Na-condition na, may ganito, may ganyan. Baka wala namang kayong mailabas eh. Kaya nga yung impeachment, hindi magtatagumpayan. Kasi talaga kailangan mo talaga ng bonggang-bonggang Tsaka yung fact na maglalabas din yung kampo ni Inday. Oo.
Tsaka yung fact na ano, there are far bigger issues na dapat mas ma-enrage yung tao. Pagkatapos ipipilit niya tong impeachment. It's very difficult to swallow sa public consciousness eh. Maano talaga hindi talaga Alam mo kadiri. lalong magagalit yung mga tao, 'di ba ini-impeach mo si Inday, kinalimutan mo na yung flood control. Wala na yung issue kay Inday eh. Nasa Oo. flood control na tapos kinalimutan niya na yung flood control, nag-focus na kayo uli kay Inday. So, well, wala na. mm. Kasi naalam mo no, mas matindi nun kasi madaming pera. Girl, Oo. maraming pera nung Nung 19th Congress. Oo, Madaming madaming pera pera doon. Maraming makukurakot. Oo, at saka desperate yung mga congressman kasi papa-election yun eh. Papa-election yun, kailangan nila ng pera. Papa-election, desperate sila, kailangan nila ng pera. Oo. At kailangan din nila ng good graces ka ng admin para maano yung boto mo. Oo. Mapangalagaan yung boto mo. Oo. Ngayon, para hindi ka mabili-abante. Ano ibibigay mong pera? Oo. Di ba? So ngayon, meron yan, pero hindi nga kasing laki nung previously na yung previous na bigayan. Mahirapan sila magpa-oo. Kasi nung last year, kasi 2025, kaya minamadali nila. Kasi ano talaga ng political operator, kailangan 2025 magtuloy ang impeachment. Kasi, kung hindi 2025 yan, kasi, kung para malaman mo, kasi kung matanggalan mo si Inday ng 2025, pwede ka na makagawa ng strategy against ngayon dun sa makakalaban mo sa 2028. Syempre, yung mga naggustong tanggalin si Inday, sila yung maglalaban eh. Sila rin yung maglalaban sa 2028. Oo. So, kailangan, magkasulian na rin kayo ng kandila after nyan para sila naman yung babardagulin mo. Hanggang nandiyan si Inday, ang dami mo naman babardagulin, ganyan. So, ngayon 2026, recalibration na to, girl. Oo. Wala na. Naubos, hindi kasya yung oras nila. Kasi ang dami pa nilang gagawin eh. Ang dami nilang gagawin. Hindi kasya. Tapos, alam mo, maliit na nga yung ekonomiya, may impeachment ka pa, bakala. Oo. The economy will. Hindi na ma-cover up yung hit, yung economic hit. Hindi na mapagtakot ng ayun. Sabi ni FESJK, Mistress of Vlog ni Atty. Trixie may sinabi na di umano pumunta sa majority si Bongo at iiwan na si FPRRD. Totoo ba? Ako feeling ko baka lang rin yan. Feeling ko nangyayari naman yun sa Senate talaga. Yung mga mag-anuhan sila, yung magpilit. Hindi naman yan something na parang dapat ikabahala or whatsoever. Ang importante kung ano yung naging decision ultimately. 'Di ba? O naman si Bongo, nagsabi naman si Bongo na sa minority pa rin siya. 'Di ba? Posible siguro. Sa Duterte Block pa rin siya. Sa Duterte Block pa rin siya. At the end of the day, yun pa rin yung pinili ni Bongo. Yun yung importante, di ba? Ako, I think, hindi, saka yung majority and minority. Majority saan? Anong issue? Oo. Sa Senate presidency, I think. Di ba, anong issue? Girl, sa Senate presidency yun, girl, yung Senado ngayon, hindi mo na maintindihan kung ano pinaglalaban ng mga to. Oo. True. Hindi, yung Sino naman Senate President? Si Loren Legarda na ba? Hindi, si Tito Soto pa rin. Kasi nga nilaro nga nitong mga si Tito Soto. Oo, si Tito Soto pa rin. So, ang nangyari? Well, it did not change, to be fair dito kay ang pangalan nito, to be fair dito kay Tito Soto, nagawa niya ng paraan na hindi mag-change ng leadership. Edi hindi. Edi okay, fine. Ayun. So si
ano pa rin, si Tito Sotto pa rin ang Senate President. Supposedly dapat magbobotohan nung Lunes, nung February 9. Hindi na natuloy eh. So, ibig sabihin, the minority wasn't able to get the numbers that they need. Ayun. Ganon. Pero, ako feeling mo si BBM gusto pa rin niya ituloy ang impeachment? Tingin ko oo. Talaga? Ako tingin ko hindi. I think at this point, nagpapadala lang feelers yung BBM kay Inday. Meron ako narinig din, pero parang hindi rin naman kasi totoo eh. Parang walang nangyari eh. Well, I don't think papansinin sila ni Inday after. Kasi, alam mo yon, tingin ko si Inday yung tipo rin na pag nagsulian kayo ng kandila, sulian na talaga, wala talaga forever and ever, amen na yan. Yung, hindi ka na rin niya hindi ka na rin niya i-entertain ever. So, narinig ko yun eh, yung parang merong feelers na gusto niya magkasundo, ganyan-ganyan. But hindi siya nag-prosper, hindi siya nag-move forward.